Isang magandang hapon po sa atin lahat mga kapatid. May gagawin na naman tayo. Karating-rating na itong gagawin natin na Ace na 32 inches na LED TV. Ang problema nito ay wala daw picture mga bro. Baka sira daw yung backlight. Sabi na may-ari, inunahan na ako eh. Plug in natin para malaman natin kung backlight ang problema nito. Yan. Okay na, yan, may standby power na yung mga bro. Power on lang natin sa likod kasi walang remote. Pindutin lang natin yung switch dito sa likod. Ayan, naguna. Tutok natin sa screen. Yun, nakita nyo ba mga bro? Parang nag-spark lang yung Ace na brand niya, nakasulat, tapos nawala na bigla. Yun ang problema nito. Ulitin natin para makita natin ang maayos mga bro. Yan, binunod ko ulit, plug in natin ulit, power on natin ulit para matutukan natin ang gusto. Power on ka lang ulit sa likod, yan. Focus natin sa gitna. Yan o, makita natin saglit yung Ace, tapos aninag na lang, tapos mamatay na siya. Yan ang problema ng ating lulutasin sa hapon na ito mga bro. Is na 32 inches na LED TV. Nabulol tayo ron Subuksan na lang natin para magkaalaman na. Ayan, steady lang natin yung ating cellphone. Bubuksan na, habang bubuksan natin yung ating gagawin na Ace na 32 inches na LED TV. Klaseng bracket ang nilagay nito Ito kahoy PVC yata ito. Shout out pala sa inyo mga bro. Sa inyong lahat na lang para isahan na lang. Sa ating mga kaigsuunan, mga amigo at amiga sa White World. Lagi sumusuporta sa ating mga ina-upload na video mga bro. Shout out sa inyong lahat. Mayong hapon sa inyong tanan. Sa akong mga higalag, mga amigo, mga amiga, mga Bisaya. Mayong hapon sa inyong tanan diha. Daghang salamat sa inyong suporta mga bro. Sa panonood nyo sa ating mga ina-upload na video Thank you very much mga bro. Ayan, sana ba? Mayroon pa. Kailangan baklasin natin yung isang nakaharang na screw. Ayan. Tabi lang natin. Balik na lang natin ito para walang sagabal. Hindi yung ginawang bracket nito original masyado to Yun, mayroon pa isa sa ilalim pala. Yan. Buksan natin para magkaalaman. Yan, nakita na natin mga bro. Yun, may nakita akong kakaiba rito. Dalawang kapasitor na lumubo. Ay, tatlo pala. Tatlo mga bro. 330 microfarad na 35 volts. Tapos yung isa 470 na sigano makita. So baklasin na lang natin mga bro yung tatlong kapasitor na lumubo na ito. So i-focus ko lang din para makita nyo So ayan, i-focus lang natin mga bro para makita nyo rin, para ma-share lang natin sa mga baguhang nag-aaral pagka-electronic technician sa pagbukas natin may nakita tayong tatlong lumubo na kapasitor. Isa, dalawa, tatlo. Lumubo na yung tatlo na yan mga bro. Minsan isa sa mga dahilan to kung bakit namamatay ang ilaw ng backlight dahil supply ito ng backlight mga bro. Kaya pag mahina yung supply, hindi siya tutuloy. Ikislap lang kung katulad sa nakita natin. Kaya kasi mababa na yung supply niyan pag lumubo na yung ganyang kapasitor, yung filter kapasitor niya. So try natin palitan, titingnan natin kung tutuloy-tuloy na ba yung backlight niya So update lang ulit mamaya mga bro. Palitan lang natin yung tatlong kapasitor niya.
Yan, nakapokus lang yung camera natin habang binabaklas natin yung board. Sana tuloy-tuloy na agad yan pag napalitan natin yung kapasitor. Habang pinapainit natin yung ating mahiwagang panghinang. Baklasin muna natin yung sa gabal, sa speaker at saka yung sa backlight. Wala tayong sa gabal, sa backlight. So ang value pala 330 microfarad na 35 volts yung isa. Tapos gasin din natin yung isa pa. Yung isa ay 470 microfarad na 25 volts. Yeah. Yung isa pa malapit sa LVDS, lumubo na rin yun. Malapit sa LVDS connector papunta sa ating screen. Palitan na rin natin kasi lumubo na. Lumuwa na talaga itong isa. Iwas backjab tayo. Lahat na ito, lumuwa na pala talaga itong isa na to. Ang value naman ito ay 470 microfarad na 10 volts. So yan, balikan natin yung tatlo na yan. Clean up lang natin para pang salpak, mabilis. So maghanap lang tayo na pangpalit. Yan, tuloy natin. May nakuha na tayong kaparehas mga bro. Kailangan magpalit yan ng kapasitor, no? Share ko lang po sa mga baguhan nag-aaral pagka-electronic technician. Pag nagpalit tayo ng kapasitor, kailangan mas maganda simbalyo. Ito, parehas na value ito ipapalit natin mga bro. Pwede rin mas mataas, wag lang mababa, lalo na sa voltahe. Pero mas maganda, simbalyo. Para wala tayong aberya. Inuna natin yung palitan yung 470 na, 330 na, ay nahulog pa. 330 na 35 volts. Muna natin pagpalit ang 330 na 35 volts. Sunod naman natin yung 470 na 25 volts. Importante din yung polarity mga bro. Hindi pwede magbaliktad yung polarity ng electrolytic capacitor. Kung non-polar,
Pero bihira kasi sa ginamit na land polar dito sa mga big TV. Puro electrolytic capacitor. Kaya kailangan hindi mabaliktad yung polarity. Positive at negative. Kasi pag nabaliktad, uhusok yan mga bro. Maaaring madamay pa yung ibang parts. Mahalaga ang electrolytic, mahalaga yung polarity. So yan ay kabit na natin, no? Ang tatlong kapasitor. Try natin ikabit. Sana gumana na siya kaagad. Tuloy-tuloy na ang backlight para hindi na tayo magbaklas, para hindi mahaba ang trabaho. Pero pag sakaling hindi pa rin tutuloy yung backlight niya, may problema talaga yung pinaka-backlight mismo. Yan, balikan natin to. Tabi natin yung luma. Yan, tapos balik natin yung backlight. Kasi tinanggal natin kanina kasi sagaban. Yan, ito naman speaker naman yan. Yan, subukan muna natin, titingnan natin kung iilaw na tuloy-tuloy yung backlight niya mismo. Yan, plug in natin. Ayusin lang natin ito. Pull yung wire na ito. So yan, plug in tayo. Tapos power on natin, titingnan na natin sa butas kung iilaw yung backlight niya. Kung iilaw na ba, kung tuloy-tuloy na ba, power on tayo. Medyo matigas din yung manual niya. Yun, parang tuloy-tuloy na mga bro. Kanina kikislap lang yan. Kita natin dito, maliwanag na mga bro. Focus ko lang sa inyo. Napakita lang natin. Ako nakikita eh. Nakikita. Yung mga butas na to, ito ay palatandaan yung backlight niya, hindi na mamatay, hindi na siya namatay. May liwanag na mga bro. Sabihin hindi na siya nagsa-shut off yung backlight niya. Dahil napalitan na natin yung kapasitor ng 3 lumobo. So silipin na lang natin, no? Fix lang natin ang maayos. Baka madisgrasya pa. Nakikita na natin. Silipin lang natin muna mga bro. Yan, silipin lang natin mga bro. Ayun, nakita ko no signal. Okay na siya mga bro. Ayan o, no signal. So i-fix na lang natin para maayos natin final testing. Kita na natin no signal. Ayan, final testing na natin itong ating ginagawa na is na 32 inches mga bro, no? Pinalitan natin ng 3 kapasitor. Ito yan. Yan, 3 na yan mga bro. Yan, gumugulong. Yan, power on natin. Kinabit lang natin sa DVD player yan mga bro para makita lang natin yung picture na kabuuan niya. Yun, no? Kitang-kita na si Ace. Buong-buo niya siya. Kaya, kita na yung brand ng ating DVD na panisting mga bro. Tinanggalan ko lang yung USB niyan mga bro para hindi tayo mas-CPR. Pinakita ko lang sa inyo yung pinaka-picture. Sigurado niyan mga bro dahil sa backlight ang problema lang nito yung kapasitor. Yung 3 na yan, no? Sure ball na yan mga bro. Maliwanag pa sa sikat ng araw yan, mga ganyang liwanag. So
maraming salamat mga bro palagi sa inyong panonood sa ating mga ina-upload na video, no? Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta mga bro sa ating mga sa bawat mga ina-upload natin ng mga video, no? Sa inyong panonood. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat.